Mga kapasta, bago tayo magsimula, batiin ko lang po ng belated happy birthday dapat kahapon kaso wala tayong upload. Belated happy birthday po kay Ma'am Juliet o kay Ma'am Dimples Yumi. Isa po sa matagal nang sumusuporta sa atin dito sa horror community. Belated happy birthday po kay Ma'am Dimples Yumi. Anyway, start na po tayo mga kapasta. Magandang araw sa lahat. Ako po si Sandra. Bago lang ako dito sa channel nyo pero naisipan ko agad na magpadala ng sarili kong sulat. May personal po kasi akong karanasan. Hanggang ngayon nga po ay naaalala ko pa rin yun. 2006 po nito. 32 anyos ako nun. Nagtatrabaho ako bilang janitress sa isang kolehiyo. Unang araw ko pa lang sa trabaho, meron na akong napansing mantsa sa sahig ng girls CR. Nasa loob ng isa sa mga cubicle. Nasa paanan ng toilet sa bandang kanan. Manilaw-nilaw yun, tapos ayaw matanggal kahit anong kuskus ko. Makintab at malinis naman yung ibang bahagi ng sahig ng banyo na yon. Kaya nakakapagtaka kung bakit merong mantsa doon sa partikular na cubicle. Hinayaan ko na lang kasi nga ayaw talagang matanggal. Siguro ay permanenteng mantsa na talaga yon. Mawawala lang kapag pinalitan yung mismong tiles. Pero nung sumunod na araw, nagtaka na naman ako. Pagbalik ko kasi doon, iba na yung kulay ng mantsa. Nandoon pa rin siya sa sahig malapit sa toilet. Pero medyo nangungulay brown na siya. Sinubukan ko ulit na kuskusin at lagyan ng medyo maraming panlinis. Kaso ayaw pa rin talagang matanggal. Doon ko na naisip na magtanong tungkol doon sa mantsa na yon. Pagkatapos ko sa trabaho ko, ay kinausap ko yung head ng maintenance. Tinanong ko siya kung bakit nga merong mantsa sa sahig ng cubicle ng girls. Sandaling nanahimik si Manong. Nakatitig lang siya sa akin. Yung mukha niya ay parang biglang nabalisa. Tinanong ko siya ulit. Sabi niya ay hayaan ko na lang. Huwag ko na lang piliting tanggalin dahil hindi raw talaga matatanggal yun. Nagtanong pa ako. Ano ba yung may gawa ng mantsa na yun? Tsaka saan ba yun galing? Hindi na niya sinagot yung tanong ko. Sabi niya ay pwede na raw akong mag-out. Nagkibit balikat na lang ako tapos umuwi na. Kinabukasan ulit nun, nasa trabaho na naman ako. Lilinisin ko uli yung banyo na yon. Pagdating ko ay nakita ko yung mantsa. Kulay brown pa rin siya. Pareho sa huli kong nakita na kulay nun nung nagdaang araw. Nilinis ko yung sahig. Sinunod ko yung sinabi ng head maintenance na huwag nang piliting tanggalin. Pero nung bubuhusan ko na ng panlinis, natigilan ako. Lalo kasing dumilim yung pagka-brown niya. Mukha na siyang putik na bumahid doon sa puting sahig. Pero hindi naman nadumihan yung sahig sa palibot ng mantsa. Kung ganon ay walang problema sa panlinis na ginamit ko. Kinabahan ako kasi baka mapagalitan ako. Baka kasi sabihin nila na pinalala ko yung mantsa na yon. Kaya kinuskus ko ng kinuskus. Sinubukan ko kung magagawa ko na bang tanggalin. Pero iba yung nangyari. Mula sa pagiging kulay putik ay unti-unting naging pula yung mantsa. Natigilan ako tsaka napatayo. Nabitawan ko yung brush. Tinitigan ko yung mantsa. Kitang-kita ko talaga na unti-unting nagiging pula yung brown na mantsa. Hindi nagtagal ay kakulay na talaga ng dugo yung mantsa na nasa sahig. Nanayo na yung balahibo ko. Hindi ko na kinaya yung nakikita ko. Napatakbo ako palabas. Dumiretso ako doon sa maintenance department. Nadatnan ko roon yung head maintenance at isa pang janitor. Nanginginig kong sinabi sa kanila na naging dugo yung mantsa doon sa CR. Pinilit ko sila na sumama sa akin kasi baka hindi sila maniwala. Sinundan naman ako nung head ng maintenance. Pero pagdating namin doon ay ordinaryong mantsa na uli yung nandoon. Kamukha na nung una ko siyang makita. Medyo manilaw-nilaw. Bumuntong hininga si Manong. Huwag daw akong mag-alala dahil naniniwala naman siya sa akin.
doon niya kinuwento na yung mantsang yun ay gawa ng isang estudyanteng babae na nakunan. Doon din sa parehong cubicle. Yung mantsa na yun ay nato yung dugo na nilabas niya. Tapos hindi na matanggal kahit anong gawin nila. Kaya wag ko na lang daw piliting tanggalin para hindi magpakita sa akin yung sariwang dugo ng babae. Dahil sa nalaman ko ay pinakiusapan ko si Manong na ilipat ako ng lilinising building sa school na yon. Pumayag naman siya. Sinabi ko rin kasi na magre-resign na lang ako kung ayaw niya. Chester po ang pangalan ko. 26 anyos, taga Pasig. Online ang trabaho ko. Tapos ang amo ko Canadian. Last year po ay pumunta yung boss namin dito sa Pilipinas. Kaya nagkaroon kami ng meet-up getaway. Overnight stay yon sa isang resort sa may Batangas. Ayos naman yung unang araw namin sa resort. Nagkaroon kami ng parang team building. Tapos banding-banding na rin. Anli yung kwentuhan at pagkain. Pero konti lang ang inuman kasi ayaw ni boss na malasing kami. Mga bandang alas 5 nang maisip kong maglakad-lakad muna sa paligid ng resort. May makahoy at madamong bahagi kasi doon na napaka-presko ng hangin. Tanaw din yung dagat sa bandang pababa. Kaya pumunta ako roon para mag-relax ng konti. May nakita akong pwesto. Umupo ako roon para namnamin yung hangin. Hindi pa ako nakontento. Humiga pa talaga ako sa may damuhan. Nakatitig lang ako sa palubog na araw. Ilang sandali lang ay naramdaman kong sumakit yung likod ko. Yun bang sakit na parang napasukan ng lamig yung laman. Bumangon ako at ginalaw-galaw ko yung balikat at likod ko. Kaso ayaw mawala nung sakit. Naisip ko na baka dahil sa malamig na hangin. Kaya tumayo na ako para lumakad pabalik sa mga kasama ko. Habang naglalakad ako, ramdam ko yung sakit. Bumibigat na rin yung bandang likod at balikat ko. Parang may pasan akong kung ano kahit wala naman. Nung makabalik na ako, ay napansin agad ng mga kasama ko na may mali sa akin. Sabi ko masakit nga yung likod ko. Baka kailangan ko lang magpahinga. Nag-alala si boss kasi baka napaano na ako. Pero pilit ko siyang hinitian. Sabi ko sa kanya, huwag siyang mag-alala. Magiging ayos lang ako. Tumalikod ako sa mga kasama ko para pumasok sa cottage namin. Lalakad na sana ako nang tawagin nila ako. Napakadumi raw ng t-shirt ko. Masyado raw maputik sa likod, lalo sa may taas. Nagtaka naman ako. Hinubad ko yung t-shirt ko. Totoo nga na napakadumi nun. Akala mo ay humiga ako sa maputik na lugar. Hindi naman maputik yung hinigaan ko. Damuhan nga eh. Sigurado namang hindi ako madudumihan ng ganun. Nagpasalamat ako sa mga kasama ko. Binitbit ko yung damit ko at pumasok na ako sa cottage. Nilagay ko yung damit ko sa supot ng mga labahin ko at nagsuot ako ng bago. Nakatulog naman ako agad dahil sa sama ng pakiramdam ko. Hanggang sa ginising ako ng isang kasama ko. Maghahapunan na daw. Bumangon naman ako. Pero tinuro niya uli yung damit ko. Bakit madumi daw ulit? Tinignan ko uli yung likod ng damit ko. Ganun nga uli. May mantsa na parang putik. Kinikilabutan na ako nun. Kasi talagang imposibleng madumihan yung kasusuot ko lang na damit. Nakahiga lang naman ako sa kama. Kahit yung gumising sa akin ay kinukutuban na rin ng masama. Sabi niya, magpalit daw uli ako ng damit. Kapag nagkamantsa uli, sigurado nang meron talagang dumikit sa akin na kung ano. Baka raw yun ang dahilan ng pagsakit ng likod ko. Nagbihis nga ako uli. Tapos naghapunan na ako. Mas malala na yung sakit ng likod ko nun. Kaya nagpahinga na ako ng maayos nung gabing yun. Hindi na ako nakisali sa kasiyahan nila. Kinabukasan ay
ganoon pa rin ang nangyari. May mantsa pa rin talaga sa likod ng damit ko. Napakabigat pa rin ang pakiramdam ko sa mismong likod ko. Dahil doon ay sinabihan ako ng boss ko na mauna na akong umuwi. Hindi na kasi talaga maganda yung kalagayan ko. Mabuti na lang, meron namang katrabaho na nagpresentang sumabay sa akin. Kailangan din kasi niyang umuwi ng maaga. Habang nasa biyahe kami, ay palala ng palala yung sakit ng likod ko. Pakiramdam ko na talaga ay kalahating sako na ng bigas yung pasan ko. Kahit yung kasama ko ay nag-aalala na rin. Hindi na lang kasi damit ang may mantsa. Kahit mismong likod ko, may putik-putik na rin. Napapansin din niya na namamaga na yung bandang balikat at likod ko. Kaya sinabi niyang mas mabuti kung magpatingin ako sa albularyo. Baka raw kasi may sumpa na dumikit sa akin. Pwede rin na may nagambala akong elemento nang hindi ko nalalaman. Kinilabutan ako dahil sa sinabi ng kasama ko. Gusto kong sabihin na hindi ako naniniwala sa mga ganun. Pero hindi ko naman maitanggi na may kababalaghan nga na nangyayari sa katawan ko. At nagsimula lang yun noong humiga nga ako sa damuhan. Ligtas naman akong nakarating sa bahay namin. Pero halos buhatin na ako ng kasama ko kasi hindi na talaga ako makalakad ng tuwid. Pagdating ay alalang-alala sila mama sa nangyari sa akin. Kaya hindi na sila tumutol nang sabihin ng kasama ko na maghanap agad sila ng albularyo. Diniretso nila ako sa kwarto ko. Humiga ako ng padapa. Doon nila ako pinagpahinga at pinaghintay ng darating na albularyo. Tatawagin daw nila yung kakilala ni Lolo. Sa mga oras na yon ay gusto ko na lang sumuko kasi sobrang sakit talaga ng likod ko. Sabi ni Mama, matindi na rin yung pamamaga. Akala mo raw ay pinagsusuntok. Makapal na rin yung mantsa ng lupa na nasa mismong balat ko. Hindi na nga nila ako pinagsuot ng damit nung oras na yon. Gabi na nang dumating yung albularyo na si Mang Raul. Kita kong napahinto siya agad sa bungad nang makita niya ako. Umiling-iling siya at napapalatak ng dila. Lumapit sa akin. Nag-usal siya ng dasal. Tinanong siya nila Mama kung anong nakikita niya sa akin. Pero hindi siya sumagot. Basta nagtirik lang siya ng 3 kandila at nagsindi ng insenso sa palayok. Kumuha siya ng langis. Pinahid niya yon sa palad niya. Tapos hinilot-hilot niya ako. Medyo mahirap ipaliwanag ang naramdaman ko nun. Basta pakiramdam ko ay hindi na lang simpleng bigat at sakit ang nasa likod ko. Ramdam ko na talagang may bagay na nakapatong sa likod ko. Tapos humihigpit yung pagkakapatong sa akin habang hinihilot ako ng albularyo. Nararamdaman ko yung mga kamay ni Mang Raul. Alam kong kamay niya yon kasi ordinaryong sukat lang naman yung palad. Pero makaraan ng ilang minuto ay may naramdaman akong isa pang pares ng mga kamay. Kasing liit ng kamay ng bata pero mahaba yung mga daliri. Nakakapit yun sa balikat ko. Naging sukdulan na yung takot ko. Natataranta kong tinanong si Mang Raul kung ano yung nakakapit sa likod ko. Hindi pa rin siya sumagot. Tuloy lang siya sa pag-oorasyon at paghilot sa akin. Todo kabog ang dibdib ko nun. Hanggang sa maramdaman kong meron ding pares ng mga paa. Nandoon din yun sa magkabilang tagiliran ko. Hindi ko na napigil ang sarili ko. Nakita ko sila Mama na nanonood sa may pinto. Naiiyak ko silang tinanong kung ano yung nakikita nila sa likod ko. Sabi nila ay wala naman daw silang nakikita. Pinilit ko na meron. May kung anong nilalang na nakakapit sa likod ko. At yun ang nagdudulot ng sakit sa likod ko. Napahinto ako sa pagsasalita nang bigla na lang pindutin ni Mang Raul yung bandang gitna ng likod ko.
doon sa mismong likod ng puso ko. Pakiramdam ko noon ay huminto na sa pagtibok yung puso ko dahil sa matinding sakit. Para akong sinaksak ng kung anong patalim. Kasabay nun ay may narinig akong napakalakas na sigaw. Batay sa reaksyon nila mama ay narinig din nila yon. Sigaw ng isang matandang lalaki, pero hindi yun boses ni Mang Raul. Sigurado akong boses yun nang nakakapit sa likod ko. Hindi nagtagal ay may narinig akong kumalabog sa sahig. Parang may nahulog doon. Doon mismo ay nawala na yung pananakit ng likod ko. Mabilis akong bumangon. Tumingin ako sa sahig. Nakita ko roon yung isang tumpok ng lupa. Mukhang ordinaryong lupa lang, pero sobrang baho. Akala mo may kahalong dumi ng kung anong hayop. Nilagay yun ng albularyo sa isang supot. Sinamahan niya ng mga langis, asin at kung anong mga dahon. Sabi niya ay siya na ang bahalang magdispatcha nun. Doon na niya pinaliwanag na may nahigaan daw akong laman lupa. Pero hindi yun aksidente. Sinadya daw noon na pumwesto kung saan ako hihiga. Gusto niyang dumikit sa akin para mahigop niya ang lakas ko. Makalipas ang ilang araw ay nakabawi naman na ako ng lakas. Hindi makapaniwala yung mga kasama ko sa kinuwento ko sa kanila. Pero dahil nga nakita naman nila yung kakaibang nangyari sa akin, ay hindi na rin sila kumontra. Mula din noon ay naging maingat na ako sa bawat lugar na pinupuntahan ko. Magandang araw po. Ako po si Elijah, 21 anyos sa kasalukuyan. Lumaki ako kasama ang lolo Piloy ko. Dito kami nakatira sa isa sa mga syudad sa Negros. Wala na akong mga magulang. Pati si lola ay patay na rin. Kaya kami na lang ni lolo ang magkasama sa buhay. Pero hindi naman kami naghihirap talaga. May maliit na manukan naman kasi si lolo. Ang kinikita namin doon ay sobra pa para sa pangangailangan namin. Yun nga lang, nitong March 2026 ay nagkasakit ang lolo ko. Nagsimula lang yon sa simpleng sinat, tapos naging trangkaso. Kaya pinagpahinga ko muna siya. Ako muna yung nag-aasikaso sa bahay at sa manukan namin. Dito ko unang naramdaman na parang merong nagmamatsyag sa akin. Pakiramdam ko ay may laging nakatitig sa akin kahit saan ako magpunta sa labas ng bahay. Pero kapag tumitingin ako sa paligid, wala namang nakatingin sa akin. Wala akong nakikitang tao na hindi ko kilala. Sinabi ko yon kay Lolo Piloy. Nalaman ko na nararamdaman din pala niya yun. Sabi rin niya ay may kinalaman yung pagkakasakit niya sa nagmamatsyag sa amin. Hindi ko siya naintindihan nung una. Ayaw rin kasi niyang ipaliwanag ng maayos kung ano man yung ibig niyang sabihin. Basta sabihin ko lang daw sa kanya kapag may napansin akong kakaiba. Lumipas yung mga 2 araw. Tumindi yung pakiramdam na merong nagmamatsyag sa amin. Pakiramdam ko ay napakalapit lang nun sa amin kahit hindi ko pa rin siya nakikita. Hindi na talaga ako mapakali kaya sinabihan ko na si lolo. Nakiusap siya sa akin. Alalayan ko raw siya papuntang bakuran. Hindi ako pumayag nung una. Masama nga kasi yung pakiramdam niya. Nanghihina nga siya nun at hindi makatayo ng mag-isa. Pero nagpumilit siya, kaya ginawa ko na lang. Maingat ko siyang pinatayo. Pagdating sa sala, sumilip muna siya sa bintana. Napansin ko na may nakita siyang kumuha ng atensyon niya. Yun bang tingin na parang may nalaman siya? Mabilis niya akong pinakuha ng kahit anong garapon. Kumuha naman ako ng lumang garapon ng bagoong sa kusina. Pagkatapos ay inalalayan ko si lolo papunta sa bakuran. Paglabas pa lang namin sa pinto, nagulat na ako. Bigla kasing pinilit ni lolo yung sarili niya na tumakbo.
Pipigilan ko sana kasi nag-aalala talaga ako. Pero mabilis siyang nakatakbo papuntang bakuran. Doon sa may kaliwang bahagi ng bahay. Hinabol ko siya. Paglapit ko ay saktong nakita ko siyang tumalungko sa may lupa. May dinakot siya mula roon at nilagay niya sa garapon. Pilit talaga niyang binilisan yung kilos niya. Nung masara na niya yung garapon, ay hinayaan na niya yung sarili na mapatumba. Habol hininga siya nun. Pinagsabihan ko siya. Bakit siya biglang tumakbo? Baka nga kasi mabinat siya o ano. Pero pinutol niya yung pagsasalita ko. Pinatignan lang niya sa akin yung garapon. Pagtingin ko ay nagulat ako nung may makita akong isang malaking ipis sa loob. Itim na itim. Tapos ramdam na ramdam ko ring nakatitig yun pabalik sa amin ni Lolo. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Pero nasabi ko agad na doon nga nagmumula yung pakiramdam na merong nagmamatsyag sa amin. Sabi ni Lolo, may nag-utos sa ipis na yon. Malamang binulungan daw yon ng isang mangkukulam para bigyan siya ng sakit. Kung sino ang may gawa ay hindi pa niya alam. Pero hinala niya ay baka kalaban namin sa negosyong manukan. Noong gabing yun din ay sinamahan ko si Lolo sa isang albularyo. Yung albularyo ang nagkumpirma na meron ngang nagtatangkang mangkukulam kay Lolo. Sinunog ng albularyo yung ipis. Sinasabuyan niya ng asin yung apoy. Ewan ko pero napakabaho nun habang nasusunog. Amoy bulok na itlog. Tapos napakakapal ng itim na usok. Akala mo talaga ay may kung anong kahoy na iginatong doon. Pagkatapos maabo ng ipis ay ginamot naman ng albularyo si Lolo. Sa awa naman ng Panginoon ay gumaling si Lolo Piloy. Binigyan din kami ng pamproteksyon noong albularyo para hindi na kami tamaan ulit ng kulam. Hello po sa inyo mga kapasta. Dalangin ko po ay masaya at maayos ang kalagayan nyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Cynthia. Medyo alanganin kasi itong ibabahagi ko. Kaya kailangan kong itago ang pagkakakilanlan ko. Kung bakit alanganin ay malalaman nyo po sa isasalaysay ko. 2008 nang maging kasambahay ako. 21 years old pa lang ako noon. May kaya yung pamilya na napasukan ko. Pero ako lang yung kasambahay nila. Mga bandang alas 4 ako dumating. Maayos naman akong tinanggap ng mag-asawa at noong isang anak nila. Kaya napanatag ako. Tinuro nila yung kwarto na tutuluyan ko. Pagpasok ko doon ay nakita kong may cabinet at lamisita na may upuan. Meron ding kama na handa na yung bedsheet, kumot at unan. Pero dahil maingat ako sa mga gamit ay inayos ko pa rin yung hihigaan ko. Sinigurado kong walang mga insekto na nakasiksik lalo na sa foam at unan. Tinanggal ko yung punda ng unan. Doon ko nakita na meron palang mantsa yung unan na nasa loob ng punda. Hindi ko alam kung ano yung mantsa na yun kasi tuyo na. Napansin ko lang dahil mas dark yung bahagi na may mantsa kesa sa kabila. Pero dahil nga tuyo naman na ay hinayaan ko na lang. Binalik ko yung punda. Tsaka nilagyan ko ng isa pang punda para sigurado. Pagkatapos noon ay nag-ayos na ako ng mga gamit ko sa kwarto. Habang nagliligpit, bigla na lang akong pinanayuan ng balahibo. Ewan ko, basta bigla akong naramdaman. Parang may kasama ako sa loob ng kwarto. Tumingin-tingin ako sa paligid, pero wala namang kahit sino roon. Wala ring tao sa ilalim ng kama o kahit sa bintana. Nakiramdam pa ako. Natukoy kong galing sa may ulunan ng kama yung nararamdaman kong kakaiba. Lumakad ako papunta roon. Pero hindi pa man ako nakakalapit ay nawala na yung pananayo ng balahibo ko. Tumayo ako sa may harap ng cabinet. Pinakalma ko yung sarili ko. Pagkatapos ay
tinuloy ko yung pagliligpit ko. Tsaka lumabas na ako para malaman kung anong ipapagawa sa akin ng mga amo ko. Nung araw na yon, nagluto lang ako ng hapunan ng mga amo ko at naghugas ng pinggan. Pagkatapos ay hinayaan na nila akong matulog para makapagpahinga. Paghiga ko sa kama, wala naman akong napansing kakaiba. Ang lalim pa nga ng tulog ko kasi nga pagod ako maghapon. Pero habang nasa kasarapan ako ng tulog, naramdaman kong may basa sa pisngi ko. Nagtaka ako kasi hindi naman ako naglalaway kapag tulog. Dumilat ako para tignan kung ano yung basa. Sobrang natakot ako nung makita kong may dugo yung unan ko. Hindi ko alam kung saan galing yun kasi wala naman akong sugat sa ulo o muka. Inalis ko yung punda ng unan. Nalaman kong galing mismo sa unan yung dugo. Sa takot ko ay nahagis ko yung unan. Napunta yun sa isang sulok ng kwarto. Napatingin ako sa pinaglaglagan ng unan. Doon ay nakita ko yung isang napakalabong figura. Para lang siyang hangin na nakakorting tao. Pero naaaninag ko na babae yun. Sa may paa niya, doon lumapag yung unan. Nakasalampak siya sa sahig. At nasa may kama yung ulo niya. Gusto ko nang sumigaw dahil sa takot. Pero pinigil ko yung sarili ko. Baka kasi magising yung mga amo ko. Tinignan ko pa ng ilang sandali yung nakikita kong figura. Hanggang sa napansin kong dumudugo yung ulo niya. Para yung nahampas ng kung anong matigas na bagay. Doon ay hindi na ako nakapagpigil. Talagang merong nag-uudyok sa loob ko na umalis sa bahay na yon. Mabilis kong hinakot yung mga gamit ko. Nilagay ko sa bag ko. Pagkatapos ay palihim akong lumayas sa bahay na yon kahit hindi pa ako bayad. Wala pang nabigay na kahit magkano yung mga amo ko sa akin. Kahit nga yung pamasahe ko galing probinsya ay hindi pa nila binayaran. Dumiretso na lang ako sa bahay ng isang kaibigan. Tinapon ko yung SIM ng cellphone ko para hindi nila ako makontak. Ayoko nang magkaroon ng kaugnayan sa kanila at ayoko nang alamin kung sino yung babae na dating may-ari ng unan. Pagbati po sa lahat ng listeners ng Pinoy Creepypasta. Geraldine na lang po ang itawag niyo sa akin. Taga rito lang po ako sa Kamaynilaan. May 2 taon na rin ang nakakaraan. Namili ako ng mga damit sa ukay-ukay. Hindi naman bago sa akin yon dahil hindi naman kami mayaman. Sa ukay-ukay lang ako nakakabili ng magagandang damit sa mababang halaga. Ang nabili ko noon ay isang t-shirt, isang blouse at isang skinny jeans. Sa tindahan pa lang ay sinuri ko na talaga ng maigi yung mga item. Nung masiguro kong walang punit o anumang mantsa yung mga yon, binayaran ko na. Pagdating ko sa bahay, pinakuluan ko ng tubig na may asin yung mga pinamili ko. Nung sumunod na araw naman, ay nilabhan ko na. Wala pa rin talaga akong nakitang mali lalo na doon sa pantalong maong. Nung matuyo ang mga yon, sinukat ko na isa-isa. Inuna ko yung t-shirt tsaka yung blouse. Ayos naman. Wala akong naging problema. Pero nung suotin ko na yung pantalon, may naramdaman akong makati sa bandang likod ng hita ko. Nung una ay inisip kong baka irritable lang ako sa tela. Kaya tinapik-tapik ko sa bandang makati. Tapos inadjust ko ng konti. Kaso hindi nawala yung makati. Talagang tumindi pa. Ilang segundo pa, naramdaman kong meron ng gumagalaw sa loob ng pantalon. May kung anong insekto na gumagapang doon. Kinabahan na ako, kaya taranta kong hinubad yung pantalon. Nagulat ako kasi may lumabas na ipis. Mabilis na gumapang sa braso ko. Otomatiko naman na pinagpag ko yun hanggang sa nakita ko siyang lumipad at lumusot sa mga siwang ng pinto. Kumatok si mama sa kwarto ko. Nagtanong kung ba't daw ako napatili. Sinabi ko naman na meron ngang ipis sa pantalon ko. Pagkatapos nun,
ay hindi na siya pumasok. Nung kumalma na ako, pinagpag ko yung pantalon. Binabaliktad ko pa para siguraduhin wala ng ipis doon. Pagkatapos ay sinuot ko uli. Naisip ko na kapag Makati pa rin, papasadahan ko na lang ng isa pang laba. Sayang din naman kasi kung hindi ko lang yun magagamit. Nung una wala naman akong naramdamang Makati sa may hita ko. Kaya akala ko ayos na. Kaso nung huhubarin ko na dapat yung pantalon, tsaka ako naman naramdamang may mga gumagapang na naman sa loob. Hindi lang isang insekto, kundi napakarami. Taranta ko uli na hinubad yung pantalon. Doon nga ay lumabas yung maraming ipis. Napakarami talaga. Mabilis silang gumapang sa braso, katawan at kahit sa mukha ko. Sinusugod nila ako. Sinubukan ko silang pagpagin pero hindi sila umaalis o lumilipad palayo. Para bang meron talaga silang mga isip at ako talaga yung pinupunterya. Wala akong ibang mapagpipilian nun. Lumabas ako ng kwarto kahit wala akong pantalon. Pang ilalim lang yung suot ko. Buti na lang talaga si Mama lang yung kasama ko sa bahay nun. Tinawag ko si Mama. Pagtingin niya sa akin nanlaki rin yung mga mata niya nung makita yung mga ipis sa katawan ko. Kumuha si Mama ng alkohol at asin. Tapos sinaboy niya yung mga yun sa katawan ko. Alkohol para mairita yung mga ipis at umalis. Asin kasi halata naman daw na may mali sa mga ipis na yon. Tumalab naman dahil nagsialisan yung mga ipis. Kitang-kita namin ni Mama na lumipad at gumapang sila palayo sa akin. Kitang-kita rin namin kung paano sila basta na lang naglaho. Yung iba ay sumuot sa ilalim ng mesa tapos doon nawala. Yung iba naman naglalaho pagkadapo nila sa dingding. Nung wala na yung mga ipis, doon ko kinuwento kay Mama yung nangyari. Pinuntahan niya yung pantalong maong na nasa kwarto ko pa. Tinignan niyang maigi. Wala siyang nakitang ipis kahit isa. Pero sinabihan niya pa rin ako na putol-putulin at itapon sa malayong lugar. Sigurado daw kasi na may nakadikit na kung anong sumpa roon. Malamang daw ay nilagay ng dating may-ari. Sinunod ko yung sinabi ni Mama. Pinutol-putol ko yung pantalon. Tapos tinapon ko sa malayong lugar. 2 sakayan talaga mula sa amin para sigurado. Mabuti na lang, hindi naman ako binalikan ng mga ipis. Yun nga lang ay hindi pa rin ako nahinto sa pagbili sa ukay-ukay. Ang nasa isip ko kasi, isang beses lang naman yung bangungot na yun. Hindi naman na siguro mauulit sa akin. Ako po si Roland. Kwento ko lang sana yung nakita ko sa probinsya namin noon. Binatilyo pa lang ako nito. Doon pa kami nakatira sa isang baryo. Kasama ko sa bahay ang mga magulang ko at 3 kong nakababatang kapatid. Sa baryo po namin noon may bagong lipat na pamilya. Pamilya ni Mang Dino. Kahit bago pa lang sila sa amin, pansin agad ng mga kalugar namin na ilag sila sa mga tao. Ngumingiti naman kapag binabati, pero para bang gusto nila lagi ay dumistansya sa mga tao. Inintindi na lang namin kasi baka nakasanayan na lang nila ang ganoon. Pero nagbago yung pagtingin ko sa kanila dahil sa nasaksihan namin ng isa kong kapatid. Isang gabi ay sinama ko yung kapatid kong si Benji. Siya yung kapatid ko na pangalawa sa akin. Umalis kami para manghuli ng palakang bukid na pwedeng ulamin. Ayos naman yung panghuhuli namin sa umpisa. Nakadalawa agad kami kahit na sandali pa lang kami sa gubat. Kaya naisip namin na mamitas ng mga bayabas at maupo muna. Saktong nag-uusap kami tungkol sa gawain namin sa school nang mapahinto si Benji. May tinuro siya sa isang dako ng gubat. Tumingin ako ron at nagtaka ako nang makita ang isang tao. Nasinagan siya ng buwan
Kaya nakilala ko na si Mang Dino yun. Mukha siyang naglalakad na wala sa sarili. Magulo yung buhok, tapos madungis ang damit. Kita kong may mantsa sa bandang harap ng damit niya. Hindi ko nga lang masyadong maaninag kung ano yun. Tuloy-tuloy siyang naglakad hanggang sa mapadaan na siya malapit sa amin. Sinabihan ko agad yung kapatid ko na magtago. Sumuot kami sa likod ng makapal na halaman. Napansin namin ni Benji na parang amoy bagong katay na karne si Mang Dino. May naamoy akong dugo at sariwang laman. Yun bang parang sa palengke? Hanggang sa makarating na siya sa may harap namin. Natamaan uli siya ng liwanag ng buwan. Doon ay nangilabot kami sa nakita namin. Muntik pang ang mapasigaw si Benji. Buti na lang natakpan ko yung bunganga niya. Dugo kasi yung mantsa sa damit ni Mang Dino. Tapos may konti pang buo-buong laman ng kung anong hayop. Napansin din namin na may dugo pang nagmumula sa bunganga niya. Tumutulo yun kasabay ng laway niya. Medyo namumula na rin yung mga mata niya. Tahimik kaming naghintay na makalayo si Mang Dino sa amin. Buti na lang talaga, hindi niya kami nakita. Nung wala na siya, ay gusto na ni Benji na umuwi. Pero sinabihan ko siya na puntahan muna namin kung saan galing si Mang Dino. Kabado kaming lumapit papunta doon. May nakita pa kaming mga bakas ng dugo sa lupa at mga damo. Hindi nga nagtagal ay may nakita kami. May ahas doon sa paanan ng puno. Mukhang tinago ng maigi para hindi basta makita ng ibang tao. Lasog-lasog na yung katawan at pugot na yung ulo. Nung makita namin yun ay hindi na kami nagdalawang isip. Agad kaming tumakbo pabalik sa bahay. Sinabi namin kay tatay na may nakita kaming lasog-lasog na aswang sa gubat. Pero hindi namin sinabi ang tungkol kay Mang Dino. Natakot kasi kami na baka anong gawin niya sa amin kapag nalaman niyang alam namin ang sikreto niya. Tinago lang namin yon hanggang sa lumipas ang ilang taon. Katagalan nga ay may mga nakikita pang patay na mga hayop sa gubat malapit sa baryo namin. Pero wala namang nasaktang mga tao. Mukhang wala rin silang biniktima ng mga alagang hayop sa lugar namin. Maayos ding namumuhay ang pamilya ni Mang Dino sa amin. Wala talaga silang naging kagalit at hindi rin sila nasangkot sa anumang gulo. Kaya pinagpalagay na lang namin ni Benji na baka tama yung pasya namin na huwag ipagkalat ang sikreto ni Mang Dino. Baka nga naman gusto lang nilang mamuhay ng mapayapa kahit pa ang hinala namin ay may lahi silang aswang. Ako po si Darren, 27 anyos at nagtatrabaho dito sa Middle East. Noong 12 anyos pa lang ako, may nasaksihan akong kababalaghan sa apartment complex namin. May-ari kasi ng apartment complex ang mga magulang ko. Hindi naman yun mag-arang property. Bali may 4 na unit lang. Tapos nasa may likod yung nagsisilbing bahay namin. Sa lugar naman namin ay merong isang taong grasa. Palaboy-laboy lang. Doon siya nakatira sa isang maliit na barong-barong na gawa lang sa mga tarpulin. Tawagin na lang natin siyang Kuya Noni. Maliit pa lang ako ay nandoon na si Kuya Noni. Hindi siya pinapaalis ng barangay kasi hindi naman siya nananakit. Binibigyan din siya ng pagkain ng mga taga sa amin paminsan-minsan. Tahimik lang siyang tao. Nangangalakal lang din ng basura. Halata nga lang na wala siya sa katinuan. Kaya nilalayuan ng mga tao. Natatakot din kaming mga bata sa kanya. Sa kung anong dahilan kasi, lagi siyang may kasamang ipis. Kahit saan at kahit anong oras. Hindi lang isa, kundi marami. Minsan pagapang-gapang sa damit niya. Minsan naman ay sa mismong balat niya. Sa mga bitbit niyang basura na kinakalakal ay meron din. Kahit doon sa barong-barong niya ay marami ring ipis.
Hanggang sa may umupa sa isang unit ng apartment namin. Mag-asawa na wala pang anak. Tawagin na lang natin silang Kuya Peter at Ate Lisa. Simula pa lang ay ayoko na doon sa lalaki. Mayabang kasi yung dating niya. Sa batang isip ko noon, yung aura niya kapareho sa mga bully sa eskwela. Kaya hindi ako masyadong lumalapit sa kanya. Kahit nga tawagin niya ako ay hindi ko siya masyadong pinapansin. Isang gabi, may mga bisita yung mag-asawa. Nag-inuman sila sa loob ng unit nila. Ayos lang sa mga magulang ko kasi hindi naman sila nagkakagulo. Pero nung pauwi na yung mga bisita, tsaka na nagka-problema. Hindi namin sigurado kung anong nangyari. Basta nagkasigawan na lang sila sa labas ng gate. Napalabas kami ni Papa para tignan kung anong nangyari. Nagkasuntukan na pala sila. Tapos nung malapit na kami sa kanila, nakita kong may hawak na ice pick si Kuya Peter. Isasaksak niya dapat doon sa isa pang lalaki. Napasigaw si Papa kasi akala namin ay matatamaan na yung lalaki. Pero nagulat na lang kami nung may humablot sa kanya. Nakita namin si Kuya Noni. Hinila niya palayo yung dapat na masasaksak. Natigilan yung ibang mga nandoon dahil sa gulat. Natakot siguro sa biglang pagsulpot ng taong grasa. Kahit yung tinulungan niya ay nanginginig ding nagpasalamat sa taong grasa bago lumayo. Akala namin ni Papa ay mahihinto na yung gulo. Kaso mukhang uminit yata lalo yung ulo ni Kuya Peter. Pinagbalingan niya si Kuya Noni. Sinaksak niya yung taong grasa ng 2 beses. Tinamaan yon sa may dibdib at leeg. Napasigaw yung mga babaeng nandoon kasama si Ate Lisa. Mabilis nilang inawat si Kuya Peter. Kaso huli na. Napabulagta na noon si Kuya Noni. Duguan na siya. Hawak-hawak niya yung dibdib niya at hindi na makabangon. Lalapitan sana namin ni Papa para tulungan. Kaso bigla naman siyang dinumog ng maraming mga ipis. Hindi namin alam kung saan galing ang mga yon. Basta gumapang-gapang sa katawan niya. Kahit yung ibang mga nandoon ay napalayo rin sa kanya. Makalipas ang ilan pang segundo, nakita naming may malaking ipis na lumipad sa bunganga niya. Itim na may konting pagkapula. Mabilis yung tumakbo papunta sa kung saang direksyon. Pagkatapos ay doon na huminto sa paggalaw si Kuya Noni. Pagdating ng mga taga-barangay ay wala na yung mga ipis sa katawan niya. Pero wala na rin siyang buhay. Nakulong si Kuya Peter nung gabing yon. Pero nakalabas din. Wala nga naman kasing magkakaso laban sa kanya. Kinausap nga lang siya ni Papa na kailangan na nilang umalis sa inuupahan nila. Kasama kasi sa kontrata nila na bawal lang masangkot sa anumang gulo. Hindi naman umangal yung mag-asawa. Sabi nila ay aalis sila agad. Makalipas ang 1 o 2 linggo. Maghahanap lang daw ng malilipatan. Hindi naman nahirapang makahanap ng malilipatan yung mag-asawa. Sabi ni Papa ay makakaalis na raw sila. Pero isang gabi bago sana sila umalis, may nangyaring hindi namin inaasahan. Siguro mga bandang 11:00 yon. Natatarantang kumatok yung asawa ni Kuya Peter sa bahay namin. Ako yung nagbukas ng pinto. Kita kong namumutla si Ate Lisa tapos umiiyak. Hinarap din siya ni Papa. Doon niya sinabi na biglang may napakaraming ipis sa unit nila. Sinusubukan daw itaboy ni Kuya Peter pero nahihirapan daw siya. Agad naman kaming pumunta doon ni Papa. Sa labas pa lang ng pinto, amoy na namin yung insecticide mula sa loob. Pagpasok namin, wala naman kaming nakitang maraming ipis. Pero pinipilit pa rin ni Ate Lisa na meron daw bago niya kami puntahan. Sabi ni Papa, baka naman nataboy na nung insecticide. Aalis na sana kami nung marinig naming umuungol si Kuya Peter. Yung boses niya ay parang nahihirapan, humihingi ng tulong. Pumunta kami sa kwarto ng mag-asawa. Pagdating namin doon, wala pa rin maski isang ipis.
Pero nakita namin si Kuya Peter na nakahiga patagilid sa sahig. Nakadiin sa may tiyan niya yung isa niyang kamay, habang nasa may leeg naman yung kabilang palad. Hindi maipinta yung mukha niya at para siyang namimilipit sa sakit. Mahina rin yung boses niya. Paulit-ulit siyang humihingi ng tulong. Tinanong siya ng asawa niya kung anong nangyari. Hindi makapagsalita agad si Kuya Peter. Para lang siyang nasusuka. Napadiin din yung mga palad niya sa may liig at sikmura niya. Tinanong pa siya uli ni Ate Lisa kung anong problema. Pero hindi talaga nagsasalita si Kuya Peter. Tuloy-tuloy lang yung pag-akto niya na nasusuka. Tumutulo na yung medyo maraming laway mula sa bunganga niya. Nakatitig lang siya sa amin na parang may gustong sabihin. Makalipas ang ilang sandali ay tinanong na rin siya ni Papa. Pinipilit nila itong magsalita kahit konti. Ako naman ay nanonood lang mula sa may pinto kasi natatakot na ako sa nangyayari. Hanggang sa nagawa na ngang magsalita ni Kuya Peter. Napakahina lang nun pero narinig ko. Sabi niya, pumasok daw sa katawan niya yung mga ipis. Nagkatinginan kami nila Ate Lisa at Papa. Hindi kasi namin alam kung bakit nasabi yon ni Kuya Peter. Hanggang sa napaduwal uli si Kuya. Mas marami ng laway ang tumagas mula sa bibig niya. Hindi nga nagtagal ay napasigaw na si Ate Lisa. Mula kasi sa bibig ni Kuya Peter ay may lumabas na isang malaking ipis. Itim na may pagkapula. Parehong-pareho sa ipis na lumabas sa bunganga ni Kuya Noni. Nalaglag yung ipis sa sahig tapos nagkikisay. Nagpatuloy sa pagsuka si Kuya Peter. May lumabas pang ibang ipis mula sa bibig niya. Paisa-isa pero halos walang tigil. Nangingisay lahat ng mga yon pagkahulog sa sahig bago humihinto sa paggalaw. Iyak ng iyak si Ate Lisa kasi hindi na niya alam kung anong nangyayari sa asawa niya. Kahit si Papa ay hindi rin alam ang gagawin. Naisip sana niyang tumawag ng albularyo. Kaso wala namang malapit na albularyo sa lugar namin. Ang nangyari ay hinintay naming huminto sa pagsuka ng ipis si Kuya Peter. Doon na rin siya nawalan ng malay. Pero humihinga pa naman siya. Mabilis siyang sinugod sa ospital nila Papa at Ate Lisa. Hindi na ako sumama. Bumalik lang ako sa unit namin at sinabi ko kay Mama yung nangyari. Kahit siya ay hindi rin makapaniwala na pinasuka ng ipis yung katawan ni Kuya Peter. Tapos sinuka niya ang mga yun. Nung sumunod na umaga ay umuwi na si Papa. Sabi niya namatay daw sa ospital si Kuya Peter. Sinusuri siya ng mga doktor at nakitang gutay-gutay na yung mga laman loob niya. Lalo na yung sikmura, atay at bituka. Hindi alam ng mga doktor kung paano nangyari yun. Gusto sanang sabihin ni Ate Lisa na mga ipis nga ang may gawa noon sa asawa niya. Pero pinigilan siya ni Papa. Sigurado daw kasi na hindi maniniwala ang mga doktor. Ang malala, baka maparatangan pa sila ng kung ano. Dinala ni Ate Lisa si Kuya Peter sa bahay ng mga magulang niya para doon iburol. Pagkatapos noon ay wala na kaming naging balita sa kanya. Yung unit naman na inuupahan nila ay ginawa na lang bodega ni Papa. Hindi na siya sumugal na paupahan yun. May bahid na nga kasi ng sumpa ang lugar na yun. Baka manganib pa ang buhay ng kung sino mang titira doon. Good morning po sa lahat. Ako po si Monica ng Laguna. May asawa at 2 anak na po. May-ari ako ng isang simpleng coffee shop dito sa lugar namin. Sumulat ako sa inyo para magbahagi ng nakakatakot kong karanasan. Noong second year high school pa lang ako. Nung panahon na ito, wala pang K-12. Sa lumang curriculum dati, biology ang pinag-aaralan sa science kapag second year. At noong panahon na yon, ay meron kaming science activity. Magdala raw kami ng mga itlog ng ipis.
Ilagay namin sa garapon. Pag-aaralan daw namin sa klase. Wala akong problema sa pinapagawa sa amin kasi hindi naman ako natatakot sa ipis. Kaya pag uwi ko nga nung hapon na yon, naghanap ako agad ng itlog ng ipis sa bahay. Kaso wala akong nakita. Kaya naglibot ako sa barangay namin. Ang dala ko lang ay malinis na garapon ng mayonnaise. May nilagay ako sa loob na medyo mamasa-masang tela. Kailangan yon para hindi basta mamatay yung itlog kapag nilagay sa loob. May suot din akong gloves ng mga oras na yon. Tumingin-tingin ako sa mga bakuran ng mga kabahayan. Kaso wala talaga akong mahanap. Lumayo ako ng konti. Nakarating ako doon sa may manipis na gubat sa likod ng barangay namin. Tinignan-tignan ko yung mga puno, halaman at mga bato. Yung mga bahagi na medyo mamasa-masa pero hindi naman babad sa tubig. Doon ko nakita itong kakaibang mga itlog ng ipis. 3 sila, nakadikit sa ilalim ng sanga ng isang mababang halaman. Kulay brown naman sila, pero yung kakaiba sa kanila, meron silang guhit-guhit na kulay asul. Mapusyaw na sky blue. Nagtaka ako kung bakit ganun yung itsura nila. Wala pa kasi akong nakikitang itlog ng ipis na ganun yung itsura. Kaya naisip ko agad na yun ang magandang dalhin at ipakita sa klase. Baka sakali alam ng teacher namin kung bakit ganun yung itsura nun. Kinuha ko yung 3 itlog at maingat kong nilagay sa garapon. Pagdating ko sa bahay ay doon ako dumaan sa may likod. Nakatali doon yung aso namin na si Mati. Labrador yun pero maamong aso. Hindi siya agresibo at palakahol. Kaya takang-taka ako nung dumaan ako nung oras na yun. Bigla kasi niya akong kinahulan. Nakatitig siya sa garapon na dala ko. Tapos umaangil pa siya na parang galit na galit talaga. Natakot ako kaya tumakbo ako papasok. Tinago ko yung garapon. Binalikan ko si Mati. Sa pagkakataon na yun, kalmado na siya. Naisip ko na baka may naamoy lang siya doon sa itlog ng ipis. Kaya siya biglang nagalit. Kinabukasan ay dinala ko na sa klase namin yung garapong merong 3 itlog ng ipis. Unang kita pa lang ni ma'am sa mga itlog, nagtaka na siya. Hindi raw kasi talaga ordinaryo yung ganong klaseng itlog ng ipis. Baka raw galing yun sa ibang uri ng ipis na bihira lang makita. Pwede rin daw na ibang insekto talaga. Binuksan ni ma'am yung isa sa mga itlog gamit yung maliit na kutsilyo. Hinati niya yung itlog. Nung mabuksan na ay merong lumabas na likidong kulay asul. Kakulay ng mga guhit-guhit sa mismong case ng itlog. Yung pagkaasul niya ay sky blue na mas mapusyaw. Lalo kaming nagtaka kasi hindi talaga pangkaraniwan para sa itlog ng ipis ang ganun. Hiniwa ni ma'am yung ikalawa sa mga itlog. Ganong likido pa rin yung lumabas. Sabi ni ma'am, itago ko yung garapon na meron pang isang itlog. Ilagay ko sa sulok na hindi masyadong mainit at hindi rin sobrang lamig. Huwag ko ring hayaang mainitan ng araw. Tignan daw namin kung anong klaseng insekto ang lalabas kapag napisa na. Na-excite ako kasi baka nga naman pambihirang insekto na pala yung nahanap ko. Sinunod ko yung sinabi ni ma'am. Pag uwi ay maingat kong tinago yung garapon. Nilagay ko sa ibabaw ng cabinet ko. Sinigurado kong hindi yun malalaglag ng basta. Hindi ko rin tinanggal doon yung mamasa-masang tela para hindi mamatay yung itlog. Doon nakita ni mama ko yung garapon. Tinanong niya ako kung para saan yun. Sinabi ko naman sa kanya na science activity nga namin. Napailing si mama. Masama raw kasi yung kutob niya doon sa itlog. Mag-ingat daw ako dahil may mga insekto at hayop na hindi dapat napupunta malapit sa mga tao. Hindi ko naintindihan yung sinabi niya sa akin kaya pinaliwanag niya ng mas malinaw. Baka raw may sa engkanto yung itlog na yon. Baka mapahamak ako dahil doon. Nagtataka kong tinignan si mama. Wala kasi akong alam sa mga engkanto masyado. Paliwanag pa niya, sobrang kakaiba raw kasi nung itlog na yon. Kaya hindi malabong
hindi talaga yun nabibilang sa mundo natin. Mas maganda raw kung itapon ko na lang. Pero kung kailangan ko talagang itago, siguraduhin ko raw na hindi basta makakalabas sa garapon ang kung anumang laman ng itlog. Dahil sa sinabi ni Mama ay tumindi yung interes ko sa itlog. Lalo akong na-excite na mapisayon para makita ko na yung lalabas na insekto. Araw-araw ay lagi ko yung tinitignan. Hanggang sa lumipas ang ilang araw. Bago matulog, tinignan ko uli yung garapon. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Basta naisip ko bigla na baka kailangan ng makakain ng insekto sa loob nun. Hindi ko alam kung bakit ko naisip yun. Hindi nga naman kasi pwedeng kumain yung itlog na hindi pa napipisa. Pero hindi ko talaga yun maalis sa utak ko habang nakatitig sa garapon. Pumikit ako at hinilot-hilot yung ulo ko. Tapos ewan kung anong nangyari. Basta hindi ko na maramdaman yung katawan ko at hindi na ako makakilos. Hindi ko alam kung nahimatay ba ako. Basta nung dumilat ako, may hawak na akong butiki. Gumagalaw-galaw pa yun. Tapos nagkusa yung kamay ko na ipasok yun sa garapon. Nung nasa loob na yung butiki, ay mabilis din kumilos yung mga kamay ko para isarado yung garapon. Natigilan ako. Kinabig ko yung mga kamay ko at napaatras ako. Nakatitig lang ako doon sa garapon na may butiki. Gumagalaw-galaw siya sa loob, pero kapansin-pansing pahina siya ng pahina. Nanlamig ako nun dahil kung tutuusin ay hindi ko dapat kinaya na mahawakan yung isang butiki kasi nga wala akong malay. Hindi ko alam kung paano ko yun nailagay sa garapon nang hindi ko namamalayan. Naisip ko yung mga sinabi ni Mama, kaya inurong ko yung garapon sa bandang likod na talaga ng kabinet. Nilagyan ko pa siya ng mga kahon sa unahan para hindi siya basta mahulog. Pagkatapos ay humiga na ako sa kama ko. Nagtalukbong ako ng kumot at nanalangin. Iniisip ko na noon kung itatapon ko na lang ba yung garapon o hihintayin ko pa rin na mapisa yung itlog. Kakaisip ko ay hindi ko na napansing nakatulog na pala ako. Kahit sa panaginip ko, nakatitig pa rin ako sa garapon. Ang kakaiba lang, natatakpan na ng itim na usok yung garapon. Hindi ko makita yung itlog at yung butiki sa loob nun. Basta ang ginawa ko raw doon sa panaginip ay hinawakan ko yung garapon at lumabas ako ng kwarto ko. Mabagal yung lakad ko, pero ramdam na ramdam kong nananaginip lang talaga ako nun. Hanggang sa lumabas ako ng pinto ng kusina namin. Lumakad ako papunta sa pinagtatalian ni Mati. Kinahulan niya uli ako. Napaka-agresibo niya at talagang galit na galit. Pero hindi ako nagpaawat. Tuloy-tuloy lang ako na lumapit sa kanya. Hanggang sa nagulat ako nung marinig ko yung boses ni Mama. Nag-aalala niya akong sinigawan. Ramdam ko noon na nagising ang diwa ko. Pero totoo nga na nasa likod ako ng bahay. Hawak ko yung garapon. Hindi pala panaginip yun. Napatingin ako sa garapon at nagulat ako sa nakita ko. Lasog-lasog na yung katawan ng butiki sa loob. Tapos meron ng isang kakaibang ipis sa loob. Kulay dark brown na may konting guhit-guhit na asul. Sky blue rin na mas mapusyaw. Mas malaki rin yun kumpara sa ibang ipis. Nakakalabas pa lang ng itlog. Sa gulat ko ay nabitawan ko yung garapon. Nabasag yun nung tumama sa simento. Noon din ay bigla akong hinila ni Mama paatras. Kitang-kita naman namin na tumakbo yung ipis papunta sa alaga namin. Tapos bigla yung pumasok sa bunganga ng aso namin. Nataranta kami ni Mama. Pinainom namin ng tubig yung aso pero ayaw niya. Nakita lang namin na hindi na siya komportable. Halatang may masakit sa katawan niya. Sumuka siya ng sumuka na may kasamang dugo. Mabilis din siyang nanghina sa loob ng halos 1 oras lang. Hanggang sa napansin na lang namin na hindi na nga siya gumagalaw. Hindi na namin nakita pa uli yung ipis pagkatapos nun.
Pero minabuti pa rin namin na ilibing yung aso sa may gubat. Medyo malayo yun sa bahay namin. Ang mismong bahay naman ay pinablessing ni Mama. Natatakot kasi siya na baka bumalik yung ipis at ano pa yung mangyari sa amin. Kinabukasan naman nun ay nagdahilan na lang ako kay Ma'am. Sabi ko, mukhang nabugok na yung itlog at namatay na yung ipis. Hello po sa inyo. Ako po si Irene ng Zamboanga. 38 anyos na simpleng housewife. Magbabahagi lang sana ako ng nakakatakot kong karanasan. Maiksi lang po ito. Kayo na lang po ang bahalang humusga kung ano ba yung misteryong bumabalot sa kwentong ito. Sisimulan ko sa pagsabi na nakatira kami sa kinalakhang lugar ng asawa ko. Bale mga magulang niya yung nagpatayo ng tinitirahan naming bahay. Asawa ko lang yung nagmana ng property kasi may sari-sarili na ring pamilya yung mga kapatid niya. Namayapa na rin yung mga biyenan ko kaya pamilya na lang talaga namin ang nakatira sa bahay na yon. Isang umaga ay naiwan akong mag-isa sa bahay. May pasok kasi sa eskwela yung mga anak namin. Yung asawa ko naman ay may trabaho. Naglilinis ako sa kwarto naming mag-asawa. Napansin ko na merong dumi sa likod ng pinto. Mantsa na parang gawa ng uling. Parang may nasunog na bagay na pinahid o dumikit doon. Tapos naiwan yung bakas ng uling. Napakamot ako ng ulo. Wala naman kasing sunog na bagay sa kwarto namin. Walang pwedeng makagawa ng mantsa na yon. Pinunasan ko na lang. Tapos inisip ko na tatanungin ko yung asawa ko tungkol doon pag uwi niya. Pagkatapos ko yung mapunasan, ay binuksan ko yung pinto. Huhugasan ko sana yung basahan na pinampunas ko roon. Pero napahinto ako nung mabuksan ko yung pinto. Kasi sunog na bahay ang bumungad sa akin. Sira-sira na yung bahay. Umuusok at nagbabaga pa yung ibang mga gamit. Napasigaw ako dahil sa takot ko, pero walang tumugon sa akin. Nagtawag ako ng saklolo. Wala talagang sumasagot. Tumayo lang ako ng ilang minuto sa may pinto. Sinubukan kong unawain kung papanong nasunog yung bahay namin. Pero wala akong maisip na dahilan. Naisip kong lumabas at pumunta sa kalsada. Maingat akong lumakad sa sunog na sahig. Mabuti na lang, hindi na malaki yung apoy. Baga na lang talaga yung natitira. Nung nasa may kusina na ako, may napansin ako. Iba yung ayos ng bahay na yon. Halimbawa, nasa may kusina yung banyo. Nasa likod ng bahay naman dapat yung banyo namin. Ang hugis din ng mga muebles ay kakaiba. Gawa sa kahoy yung mga upuan sa mesa. Gayong plastic naman yung mga upuan namin. Kinabahan ako kasi lumalabas na hindi namin bahay yung nakikita ko. Natakot din akong magpatuloy na lumabas. Hindi ko kasi alam kung ano yung sasalubong sa akin doon. Natataranta akong lumakad pabalik sa pinanggalingan kong kwarto. Napadaan ako sa may banyo. Nakita kong bukas yung pinto nun. Sumilip ako. Nakita ko ang puting tiles sa loob. Hindi yun ang banyo namin kasi kulay berde yung mga tiles namin. Sumilip pa ako sa loob. Doon ay halos malaglag ang kaluluwa ko kasi may nakita akong katawan ng tao na nakasiksik sa tabi ng timba. Medyo sunog na yon, pero kita kong katawan yun ng isang lalaki. Sa takot ko ay napatakbo na ako pabalik sa kwarto. Pagpasok ko doon, ordinaryong kwarto pa rin naman yon. Tumingin ako sa bintana. Wala naman akong nakitang kakaiba. Hindi rin nagkakagulo yung mga tao sa labas dahil sa sunog. Tumingin ako uli sa likod ng pinto. Wala na yung mantsa ng uling doon. Mga 1 oras pa ako roon sa kwarto para pakalmahin ang sarili ko. Nung ayos na ako, tsaka ako binuksan ulit yung pinto. Sumilip ako sa labas. Ordinaryo na uli ang lahat.
Bahay na namin yung nakikita ko at hindi yun sunog. Hindi nawala sa isip ko yung nakita ko. Kaya kinagabihan ay pasimple kong tinanong yung asawa ko kung nasunugan ba sila dati. Kinuwento niya sa akin na nasunog nga raw yung bahay nila noong maliit pa siya. Siguro ay 2 taong gulang pa lang siya nun, kaya hindi niya maalala ng malinaw. Pero sa nalaman niya ay namatay daw sa sunog na yon ang tiyuhin niya. Natrap daw kasi sa banyo. Pagkatapos naman ng sunog ay pinatayo na lang uli ng mga magulang niya yung bahay. Kinilabutan talaga ako sa mga narinig ko. Sa naintindihan ko kasi ay nakita ko ang nakaraan ng bahay na yon. Base sa mga kwento na narinig ko dito sa Pinoy Creepypasta ay glitch ang tawag doon. Kung yun nga ba talaga ang naranasan ko ay hindi ko na rin inalam. Hindi na rin ako nag-usisa palalo. Tinago ko na lang sa sarili ko ang naranasan ko.